matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mundong ating ginagalawan, hindi pa rin matapos-tapos ang kwento ng kababalaghan. Gaya na lamang ng nilalaman ng liham na pinadala ng ating letter sender ngayong araw. Halina't samahan ninyo ako at inaanyayahan ko kayong pakinggan ang ating kwento. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jane, 30 years old. Nakatira po ako sa isang probinsya somewhere in Visayas. Dati po akong data encoder sa isang kumpanya na kahit papaano ay maayos ang pasahod at maganda naman ang benepisyo. Natigil lamang po ako sa pagtatrabaho ng mapangasawa ko na si Arthur. Isa naman po siyang project engineer. Nag-decide po siyang patigilin ako sa trabaho simula nang magsama kami sa isang bahay na pinag-ipunan naming bilhin. O nga po pala, ang kwento kong ito ay may kinalaman sa kababalaghan. Uunahan ko na rin po kayo at ang inyong mga tagapakinig. Hindi po ako magaling pagdating sa pagkukwento kaya paumanhin kung para sa iba ay hindi ito lubusang nakakatakot gaya ng mga kwentong napakinggan nyo na. Gayunpaman, isa lang ang alam ko. Ang karanasan kong ito ay ang isa sa mga pangyayari sa aking buhay na hindi ko na nanaising maranasan pa. Papa Dudut, matagal niyo na po akong listener. Dalaga pa lamang ako at nag-aaral ako ay isa na kayo sa mga paborito kong radio DJ. Ang programa ninyo sa radyo ang isa sa talaga namang kinakadikang ko noong dalaga pa ako. Minsan na rin po ako nangarap na makapagpadala ng letter sa inyo tungkol sa kwentong pag-ibig. Ngunit hindi ko nagawa dahil nabisa na rin po ako sa maraming bagay. Nagkakaedad na kasi at nagkakaroon ng priorities. Kaya naman gano'n na lamang ang kasiyahan ko nang madiskubre ko ang YouTube channel ninyo year 2022. Kung saan ay nagsimula na rin akong mahok hindi lang sa mga kwentong pag-ibig at buhay na may temang inspirasyon, kundi pati na rin sa mga istoryang may kinalaman sa kababalaghan. Kaya naman bilang isa sa mga avid listener ninyo ay naisipan ko na baka eto na ang tamang panahon para makapagpadala sa inyo ng kwento. Nagsimula po ang lahat nang makalipat na kami ni Arthur sa bahay matapos namin itong hulugan ng matagal. Maganda yon, Papa Dudut, at malawak ang bakuran. Medyo bagong develop din ang lugar kaya makikita na meron pa rin mga ligaw na damo sa paligid at marami pa rin ng malalaking puno. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa atin na ito. Imagine, dati isa lang sa mga pangarap natin ang magkaroon ng sariling bahay at ngayon, eto na. Nakatayo na tayo sa harapan nito. Sabi ni Arthur habang nakatingin sa bahay na nabili namin matapos ng ilang taon at buwan na walang humpay na pag-overtime sa trabaho. Kaya nga nagbunga din ang paghihirap natin. Ang sabi ko habang nakangiti at saka tumingin sa kanya.
Tama ka, Han. Kaya ngayong araw din, sisimulan na natin ang bumuo ng pamilya. Tutal may sarili naman na tayong bahay. Pilyong biro pa niya. Loko. Saway ko sabay hampas sa balikat niya. O bakit? Kasal naman na tayo. May basbas na ng Diyos ang pagsasama natin. Matagal ko na ring nahingi sa mga magulang mo ang kamay mo. Ano namang masama doon? Natatawa pa niyang depensa. Ewan ko sa iyo. Wika ko. Oy, kunwari pa. Nagpapakipot pero gusto rin naman. Tukso pa niya sabay tawa naming dalawa. Papadudot ganon talaga si Arthur, masiyahin at palabiro. Kaya nga sobra akong naging thankful noong sa wakas ay kinasal na kami. Imagine ang makakasama mo sa buhay ay isang taong pakiramdam mo ay safe ka. Lagi kang pinapatawa. Binubusog ka hindi lang sa pagkain kundi pati na rin sa pagmamahal. O hindi ba? Saan ka pa? College pa lamang ay naisip ko na kapag si Arthur ang napangasawa ko ay tiyak na magiging maganda ang buhay ko. At hindi nga ako nagkamali, papadudot. Masasabi kong he's the best thing that has ever happened to me. Han, tingin mo maganda na dito na nakalagay ang sofa? Minsang tanong ko habang minumuestra sa kanya ang magiging itsura kung saan ko banda ipalalagay ang sofa sa sala ng aming bahay. Kahit saan, Han, ang importante kasama ko ang pinakamaganda kong asawa. Sagot naman ni Arthur, sabay lapit sa kinakatayuan ko. Mambobola, natatawa kong sabi. Anong mambobola ka dyan? Totoo namang maganda ka. Halika nga rito. Pagkatapos niyang sabihin yon ay niyakap niya ang aking bewang at sa kanya ko hinatak palapit sa kanya. Noon din ay nadama ko na lang ang pagdampi ng mainit na labi niya sa aking labi na siya namang ganti ko ng halik. Nasa ganong tagpo kami nang bigla isang malakas na kalabog mula sa kusina ang aming narinig. Nang dahil doon ay napatigil kami sa aming ginagawa at kapwa napakunot ang aming noo. Iniisip ko na ano kaya ang maaaring dahilan ng malakas na kalabog sa kusina. Agad namang bumitaw mula sa pagkakapit sa aking bewang si Arthur at saka naglakad patungo roon. Agad din naman akong sumunod sa kanya para alamin kung ano ang dahilan ng malakas na pagkalabog. Ganoon na lamang ang pagtataka namin nang makita na lahat ng mga bagong biling Tupperware at ilang mga kagamitang pangkusina ay nagkalat sa sahig na para bang sinadyang itapon sa lapag. Bakit nagkandalaglagan ang mga ito? Tanong ng asawa ko habang pinupulot isa-isa ang mga gamit sa sahig. Baka sa hangin, hindi kaya? Sagot ko gayong alam kong imposible yon dahil hindi naman mahangin ang paligid. O kaya naman baka may pusang nakapasok dito at yun ang dahilan ng pagkakalaglag ng mga gamit na ito. Segunda ko pa habang tumutulong na ring magpulot ng mga gamit na nakakalat sa lapag. Siguro nga. Pagsang-ayon na lamang ni Arthur at pagkatapos ay tumayo siya at saka silalansan ang mga gamit sa tama nitong lagayan. Matapos ligpitin at isalansan ang mga nagkalat na gamit ay hindi na namin yon masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Nang araw na yon ay naging maayos naman ang lahat at wala namang kahit na anong nangyaring kakaiba. Maliban sa pagkalaglag ng mga gamit sa kusina. Natulog din kami ng maaga at nagising din ng maaga dahil sa maraming kailangang asikasuhin sa bagong bahay. Kumusta ang tulog mo, Han? Tanong ni Arthur sa akin. Ayos naman, sagot ko. Medyo marami lang lamok. Hindi tumalab ang electric fan na gamit natin sa dami nila. Dagdag ko pa. Hayaan mo at mag-leave ulit ako sa susunod para matabas natin ang mga damo sa likod ng bahay. Maganda rin kasi ang space doon. Malawak kapag natanggal na ang mga ligaw na damo.
Yan din siguro ang dahilan kung bakit maraming lamok kagabi. Paliwanag ng aking asawa. Kung sa bagay, oo nga pala. Hindi ko pa nakikita ang likuran ng bahay natin. Kapag natapos ako rito sa pag-aayos ng mga gamit sa loob saka ako sisilipin yon. Sa ngayon kailangan ko munang mag-focus sa pag-aayos dito. Ang wika ko pa. Papadudot ilang araw ang lumipas bago tuluyang maayos ang loob ng bahay na binili namin. May mga disenyo kasi ito na hindi masyadong patok sa aking panlasa. Kaya naman naging sobrang abala ako sa pag-aayos at pagkalikot ng mga kung ano-ano rito. Ako na rin ang pumili ng kulay ng pintura dahil gusto ko nang magaan sa mata at maaliwalas. Sa nagdaang araw kung saan ay tuluyan ng maayos ang aming bahay ay pinahouse blessing namin ito at inimbita ni Arthur ang aming mga magulang para sa kaunting salo-salo. Nabanag namin sa mga mukha nila ang saya at kitang-kita kung gaano sila ka-proud sa amin. Naalala ko tuloy, bigla, na noong una ay ayaw nila mama at papa na mag-boyfriend ako. Dahil ang gusto nila ay makapagtapos muna ako ng pag-aaral. Kaya naman noong ipinakilala ko sa kanila si Arthur ay medyo nagtampo sila sa akin. Naintindihan ko naman kung bakit gano'n na lamang ang tampo ng mga magulang ko sa akin noon. Mahirap nga naman ang buhay at hindi biro ang magtanim. Lalo na't yun lang ang tanging kinakabuhay namin. At tanging dahilan kung bakit kami nakapag-aral ng kaisa-isa kong kapatid na si Kuya Dennis. Ganon pa man, pinatunayan ko na kaya kong tapusin ang kolehiyo kahit na nagkaroon ako ng nobyo. At ngayon ay botong-boto na sila kay Arthur at ganon din naman ang mga magulang niya sa akin. Bigla akong napangiti matapos magbalik tanaw. Pagkatapos ay sinipat ko ng tingin sa labas ang nagiinumang sina Papa Bert, tatay ko, si Tatay Ping ang ama ni Arthur, si Kuya Dennis at ang asawa ko. Saglit kong iniwan sina mama at ang nanay ni Arthur sa sala para makipag-usap sa kanila ng saglit at makumusta na rin. Muli akong nagmano kay Papa Bert at Tatay Ping at pagkatapos ay kinausap ko si Kuya. Kuya, nasan pala si Ate Moy at si Faith? Bakit hindi mo sila sinama? Tanong ko sa aking kapatid. Nako, nakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo no. Nasa hospital ang papa ni Moy. Nagbabantay siya ngayon doon kasama ang pamangkin mo. Tukoy nito sa anak niyang si Faith. Ha bakit? Anong nangyari kay Tito Lucas? Tukoy ko naman sa tatay ng asawa ni Kuya. Nako nagpanay-panay ang alta presyon itong mga nakaraan tapos binabantayan din ang puso. Mahirap na. Naka-close monitoring yun ngayon sa ospital. Medyo napapadalas din kasi ang paninikip ng dibdib niya. Matanda na rin kasi si Papa Lucas. Paliwanag pa nito. Ganun ba? Naku, sana makauwi na sila at maging okay na ang lagay ni Tito. Nag-aalalang sabi ko. Kaya nga maikling sagot naman ni Kuya Dennis. Buti pinayagan ka ni Ate Moy na pumunta rito. Tanong ko pang muli. Oo, nahiyarin kasi siya sa inyo na hindi siya makapunta. Kaya sabi niya ako na lang muna ang representative naming pamilya. Saka dediretso ko sa ospital pagkatapos nito. Pero ihahatid ko muna sila Papa at sina Tatay Ping. Kung ganun huwag kang masyadong uminom ng marami. Ikaw pa naman ang driver ng sinasakyan ninyong van. Ito talagang kapatid ko. Oo na po, natatawang sagot nito. Ikaw din Han, huwag kang masyadong uminom ng marami. Tandaan mo't maaga pa ang pasok mo bukas. Mahirap na. Tukoy ko naman kay Arthur. Opo, tanging sagot nito. O sige na at babalikan ko na ron sa sala sina mama at dyan muna kayo ha. Huwag kayong uminom ng marami at saktuhan lang. Paalala ko pang muli sa kanila bago tuluyang umalis.
Papadudot, akmang papasok na ako sa loob para balikan sina mama at ang nanay ising ni Arthur sa sala. Nang biglang parang may dumaan na kung anong itim na figura sa aking harapan na sobrang kinagulat ko. Mabilis lang. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit napansin kong tila nagtaasan ang aking balahibo sa hindi maipaliwanag na kilabot. Ano yun? Bulong kong sabi sa aking sarili at saka iginala ng tingin ang paligid. Gayon pa man ay ipinagkibit balikat ko na lamang at nagpatuloy sa pagpunta sa sala, Papadudot. Bandang 8:00 na ng gabi nang makauwi sina kuya, kasama sina mama at papa, pati na ang mga magulang ni Arthur. Kinabahan pa nga ako nang mag-text siya na muntik na raw silang maaksidente. Bigla raw kasing tila may lumitaw na kung ano sa kalsada na kulay itim. Hindi nga mawari ni kuya kung tao ba yon o hayop. Basta ang alam niya ay kulay itim daw yon. Mabilis pa naman daw ang pagpapatakbo niya. Ngunit mabuti naman ay ayos lang sila. At walang kahit na anong nangyari na hindi maganda, Papadudot. Nakahinga ko ng maluwag nang dahil doon. Sa sumunod na linggo, Papadudot, ay hindi nagawa ni Arthur ang makapag-file ng leave gaya ng inaasahan. Kinakailangan niyang kasing matapos on time ang nakatalaga sa kanyang proyekto. Kaya naman napagdesisyonan ko na ako na lamang ang magtabas ng damo sa likod ng bahay. Total, ako naman ang walang trabaho at nasa bahay lang. Nang buksan ko ang back door ay napansin ko na medyo may kataasan na nga ang mga damo roon. Ngunit kaya namang tabasin ang mga yon gamit ang matalas na itak. Wala namang kasi kaming lawn mower. Naalala ko tuloy noong mga bata pa kami. Kapag sinasama kami nila nanay sa bukid para magtabas ng mga ligaw na damo sa aming taniman. Opo, Papadudot. Sanay ako sa mga ganitong klase ng mga gawain. Nang makapagsuot ng guwantes at makuhang itak ay agad ko nang sinimulan ang pagtatabas ng damo. Medyo na-enjoy ko rin gawin yon dahil nga sa napaka-nostalgic noon para sa akin. Noon din ay napansin ko na mayroon din palang malaking puno roon na medyo malago ang mga dahon. Kaya naman agad kong naisip na one of these days, siguro ay iisip ako ng pwedeng gawin doon. Para hindi naman masyadong makasagabal sa espasyo ng aming bakuran. Bigla kasi akong nakaisip ng disenyo para sa bahaging yon ng aming bahay. Mga ilang oras din bago ko natapos ang pagtatabas ng mga damo. Medyo nanakit nga ang aking kamay, likod at braso sa ginawa kong yon. Nang sumapit ang 6:30 ay sinimulan ko na rin ang pagsasaing at magluto ng ulam. Dahil sigurado akong maya-maya lang ay uuwi na rin ang aking asawa. Papadudot, abala ko noon sa paghahalo ng mga rekados sa iniluluto kong kaldereta nang tila isang figurang itim ang dumaan at nahagip ng gilid ng aking mga mata. Agad naman akong napalingon sa direksyon na dinaanan noon, pagkatapos ay bigla na lang nalaglag ang isa sa mga sandok na maayos na nakasabit. Sobra akong nagtaka at nagulat dahil doon. Pagkatapos noon, Papadudot, ay nakaramdam ako ng panlalamig. Kakaibang lamig yon. Hindi ako sobrang matatakoting tao. Pero nang mga sandaling yon, pakiramdam ko ay unti-unti akong tinatablan ng kilabot. Nang pulutin ko ang sandok na nalaglag ay isa pang maitim na naman na may mahabang kuko ang nakita ko sa sahig na naging dahilan para mapaupo at mabuwal ako ng tuluyan at saka mapasigaw ng pagkalakas-lakas. Dahan-dahan ay binaybay ko ng tingin ang may-ari ng paang maitim paitaas. Ngunit katakatakang bigla itong nawala. Ipinaling ko ang aking paningin ng kaliwat kanan ngunit wala akong nakita na kung sino o anuman doon. Papadudot, dahil sa labis na kilabot ay dinagungdong ng matinding kaba
ang aking dibdib. Hindi pa yun natapos doon nang bigla ay may sumunod na katok akong narinig mula sa pinto. Gumaan lang ang aking pakiramdam nang marinig ko ang boses ni Arthur. "Han! Han!" tawag nito sa akin. Huminga muna ako ng malalim at saka tumayo muli sa pagkakaupo sa sahig. Kahit na nangangatog pa rin dahil sa kaba at takot na nararamdaman ay sinikap kong maglakad malapit sa pinto para pagbuksan ang aking asawa. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang pintuan ay bumungad sa akin si Arthur at agad ako nitong hinalikan sa labi. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. Pagkatapos noon, nang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya ay agad siyang nagsalita. "Okay ka lang? Bakit parang namumutla ka?" tanong nito sa akin. "What happened?" ulit na tanong pa nito. Wala. Okay lang naman ako. Medyo puyat lang pero ayos lang ako." Nauutal kong sagot. "Sigurado ka ba?" "Oo, ayos lang ako," sagot ko. Ikaw, gutom ka na ba?" tanong ko pa. "Hindi pa naman," tugon niya. "Sige, niluluto ko pa lang kasi ang kaldereta eh. Medyo natagalan kasi ako sa pagpapalambot ng karne. Pagdadahilan ko na lang." "Okay, magpahinga muna ako dito sa sala at manonood ng TV ha?" sagot nito. Matapos noon ay nagbihis ng damit pambahay si Arthur at saka bumalik ng sala para manood ng balita sa TV. Ilang sandali pa, nang matapos kong lutuin ang ulam ay agad ko na yung inihain at nagsimula na kaming kumain ng aking asawa. Sa hapagkainan ay iba't ibang bagay ang aming napag-uusapan hanggang sa mabanggit ko sa kanya ang tungkol sa likod bahay. Oo nga pala Han, natapos ko na yung mga damo sa likod. Kwento ko bago isubo ang aking kinakain. Talaga Han? Naku, hindi ba sabi ko sa iyo na ako nang bahala doon? Hindi lang talaga ako pinayagang mag-leave ng boss ko ngayon eh. Pero one of these days sana alam kong maaasikaso ko rin yon. Mahabang litanya nito. Okay lang, wala rin naman akong ginagawa dito sa bahay. Naboboard ako dahil puro panonood lang ng TV tapos yung internet sa susunod na linggo pa may kakabit. Ayaw ko rin naman ng panay-panay ang pagsa-cellphone. Nananakit kasi ang mata ko. Paliwanag ko. Ganun ba? Nakakahiya naman Han. Ano ka ba? Mag-asawa na tayo, nahihiya ka pa rin sa akin. Kaya ko namang gawin yon. Oo nga pala, napansin ko na may malaking puno pala sa likod ng bahay. Maganda sana siyang silungan dahil mayabong sa dahon ang mga sanga pero takaw espasyo. Gusto ko sana tanggalin natin yon para lumuwag ang space sa likod. May binabala kasi akong disenyo ron. Pahingahan ang nasa isip ko. Ikaw ang bahala Han. Gusto ko rin yung ideya mo. Pagsang-ayon pa ni Arthur. Ikakwento ko pa sana sa kanya ang nangyari sa akin kanina bago ko siya pagbuksan ng pintuan ngunit naisip kong huwag na lang. Pinili ko na lang munang manahimik at iniisip na baka namamalik mata lamang ako sa mga nangyari. Papadudot lumipas muli ang isa pang linggo. Na kahit papaano ay nakapag-adjust na kami ni Arthur ng maigi sa bago naming bahay. Ngunit gaya ng dati, sa tuwing pumapasok siya sa trabaho ay ako palagi ang naiiwang mag-isa sa bahay. Minsan isang araw, dahil sa kagubatan ay naisip kong gamitin na ang tree killer powder na nabili ko sa isang online shopping platform. Ang sabi sa instruction ay kailangan lamang isaboy ito sa lapag malapit sa ugat ng puno na gusto na mamatay. At pagkatapos noon ay kailangan mo lang maghintay ng ilang araw bago ito tuluyang umepekto. Naisip kong mas maigi yon para hindi na hassle ang pagpuputol gamit ang lagari, palakol o chainsaw man. Naisipan ko kasi na medyo madalas na ring magkalat ang mga dahon nito sa lapag tuwing umaga. At may pagkakataon pa na pumapasok ang mga tuyo at patay na dahon
sa loob ng bahay. Matapos kong maisaboy ang powder na yon, ay pumasok akong muli sa loob ng bahay para naman magtupi ng mga damit na nilabhan ko kahapon. Binuksan ko rin ang TV para habang nagtutupi ay pinapanood ko ang mga teleseryeng pinapalabas. Nasa kalagitnaan ako ng pagtutupi habang nakatutok sa telebisyon, nang bigla kong marinig na humampas ng malakas ang pinto sa likurang bahagi ng aming bahay na sobra kong kinagulat. Isa pa sa mga pinagtataka ko ay bakit hahampas yun ng ganong kalakas. Gayong hindi naman malakas ang ihip ng hangin ng mga sandaling yon. Sa katunayan ay maalinsangan ang panahon kaya't napilitan akong buksan ang aircon kahit na medyo nagtitipid kami ng asawa ko. Dali-dali akong tumayo ng dahil doon para tignan kung ano ang mga nangyayari. Papadudot, hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Paano ba naman ay bumungad sa akin ang bukas na pinto, pati na rin ang napakaraming tuyo at patay na dahon sa lapag. At lahat ng yon ay katakatakang tila nililipad ng hangin papasok sa loob. Kung tutuusin ay ilang minuto pa lang naman ang nakakalipas mula nang magsaboy ako ng tree killer powder doon sa labas. At sigurado ako na malinis doon dahil nagwalis ako ng mga tuyong dahon sa lapag. Kung may mga nakakalat man na dahon ay kakaunti lang at hindi ganong karami dapat at kumpul-kumpul. Maya-maya pa ay nadama ko ang isang malamig na temperaturang tila yumayakap sa akin. Kaya naman agad akong napahimas sa aking magkabilang braso at saka ako napaantanda. Uulitin ko, papadudot, maalinsangan ng mga sandaling yon. Kaya't sigurado ako nakakaiba ang hangin na yon, hindi natural. Dahil gumagapang na rin ang kilabot sa aking katawan, kahit na tanghaling tapat, ay agad kong sinarado ang pinto sa likod ng bahay at bumalik sa aking ginagawa kanina. Hindi na ako nag-abala pang linisin ang mga nagkalat na dahon. Dahil sa patuloy ang pagdagungdong ng kaba sa aking dibdib, ay nanalangin ako ng tahimik. At pagkatapos noon ay kinalma ko ang aking sarili, papadudot. Kinagabihan ay napagkasunduan naming mag-asawa na matulog ng maaga dahil na rin sa maaga pa ang gising kinabukasan. Sa kalagitnaan ng pagkakahimbing ay naramdaman kong nanunuyo ang aking lalamunan. Pagkatapos noon ay sunod-sunod ang aking naging pag-ubo kaya naman bumangon ako nang hindi na inaabala pa si Arthur. Alam kong antok na antok din siya dahil sa pagod at layo ng biyahe sa araw-araw. Nagpa siya akong bumaba sa kusina para uminom ng tubig at umihi na rin. Ngunit gano'n na lamang ang hilakbot ko. Nang buksan ko kasi ang ilaw, papadudot, ay isang itim na nilalang ang aking nakita. Namumula ang kanyang mga mata at nababanaag ko sa kanyang mukha ang galit. Pulang-pula rin ang kanyang mga mata na mas lalong nagpatindig ng aking balahibo. Ang taas niya ay hindi pangkaraniwan sa normal na tao at pansin ko rin ang matatalas niyang kuko. Dahil sa takot ay hindi na ako nakagalaw sa aking kinakatayuan at napasalampak na lamang ako sa malamig na sahig. Kataka-taka rin ang mabilis na paglapit sa akin ng nilalang na yon, papadudot. Gayong hindi ko nakitang inihakbang niya ang kanyang mga paa. Nang madako siya sa aking kinakasadlakan, ay agad niya akong sinakal ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Dahil sa kakapusan ng hininga, pakiramdam ko ay puputok na ang mga ugat sa ulo ko ng mga sandaling yon, papadudot. Pilitin ko mang makawala mula sa pagkakahawak niya sa aking leeg ay hindi ko magawa.
Sadyang napakahigpit noon. Paunti-unti ay bumibigat ang talukap ng aking mga mata. Hanggang sa hindi ko mamalayan na nawala na ako ng ulirat, Papa Dudut. Nagising na lamang ako nang paulit-ulit kong narinig ang tawag ng aking asawang si Arthur. "Jane! Han! Gising! Gising!" Agad kong naimulat ang aking mga mata at saka bumalikwas ng bangon. Niyakap ko ng mahigpit si Arthur at agad na nagpasalamat sa Panginoon na sa wakas ay buhay pa ako. Noong ko nalaman na masamang panaginip lang pala yon. Ang kwento ni Arthur ay narinig niya akong umuungol nang magising siya. Kaya naman agad niya akong tinapik para gisingin. Gayunpaman ay hindi raw agad ako nagising kaya naman nakailang tapik pa siya bago ko tuluyang naimulat ang aking mga mata. Papa Dudut, hindi lang doon natatapos ang mga kababalaghang naranasan ko simula nang sinubukan kong patayin ang puno na yon. May isang beses na napanaginipan kong muli ang nilalang na yon, kung saan ay may karga siyang sanggol at nakarehistro ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos noon ay may naramdaman akong likido na pumapatak mula sa maselang bahagi ng aking katawan papunta sa aking hita. Ganoon na lamang ang takot ko nang makitang dugo yon. Mas nanindig pa ang aking balahibo nang makitang butas ang aking tiyan na para bang may kung anong kinuha mula roon. Napaisip tuloy ako na baka kung sakaling magbuntis ako, marahil ang panaginip na yon ang senyales na baka kunin niya sa akin ang magiging anak namin ni Arthur. Kaya sobra kong pinagpasalamat na hindi pa ako nagdalang tao ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung napapraning lang ako para mag-isip ng ganon. Pero para sa akin, yun talaga ang ibig sabihin ng panaginip kong yon. Saksi ang asawa ko sa pagkakaroon ko ng sunod-sunod na masasamang panaginip. Kaya naman ang dahil doon ay nagpatawag na siya ng albularyo. Sa totoo lang, Papa Dudut, sobra akong skeptical o hindi makapaniwala sa albularyo kahit na sabihing laki ako sa probinsya. Pero simula nang tumugma ang lahat ng sinabi niya sa mga karanasan ko, kahit na wala pa man kaming kinikwento ng asawa ko sa kanya, doon ako namangha at kinilabutan at the same time. Ayon sa kanya, may elementong gumagambala sa akin dahil sa sinubukan kong sirain ang tirahan nito. Sinabi pa na ito raw ang puno sa likod ng aming bahay na sobra kong kinagulat. Hindi pa kasi siya nakagagawi roon kaya sobra akong nagtataka kung paano niya nalaman na may puno doon. Ayon pa sa albularyo, matuto raw kaming igalang at irespeto ang naninirahan doon dahil sila ang nauna sa lugar na yon bago pa kami. Kung may mga pagpaparamdam daw akong naiengkwentro noon gaya ng pag-ihip ng malakas na hangin, mga aninong nahahagip ko sa likod ng aking mga mata, mensahe raw yon na huwag kaming gagawa ng kahit na ano na pwedeng makagambala sa mga sinasabi niyang nilalang. Nang mga oras na yon ay nagpa siya ang albularyo na makita ang puno kaya naman dinala namin ang asawa ko sa likod ng aming bahay, ang albularyo. Matapos noon ay nag-alay kami ng taimtim na panalangin at nagtirik ng kandila para raw sa ikakatahimik ng nilalang na naninirahan doon. Papadudot ilang gabi ang lumipas. Nawala na akong nararanasang bangungot matapos namin kumonsulta sa albularyo. Dito ko na napatunayan na baka nga tama siya sa kanyang mga sinabi. Simula noon, inalagaan ko na ang punong yon, dinidiligan at nililinisan bilang pagrespeto dito. Sa ngayon po, Papa Dudut, sa kabila ng kababalaghang naranasan ko sa pagtira sa bahay na ito, hindi ko naisipang umalis o kumbinsihin si Arthur na lisanin na po ito. Naisip ko na pinaghirapan namin na makuha ito kaya't napakahalaga nito sa akin. Sa kasalukuyan ay wala na akong
nararanasang kababalaghan dito, Papa Dudut. Siguro nga po ay nagkamali ako ng tangkaing kong patayin ang tirahan ng isang nilalang na hindi ko nakikita. Mabuti na lamang at isang beses ko lamang ginamit ang kemikal na isinaboy ko sa punong yon. Kaya't hindi ito lubusang umepekto. Para sa akin, magsisilbing aral po ito upang ang mga susunod kong gagawin ay pag-iisipan ko ng mabuti. Lalo na pagdating sa pagtrato sa mga bagay na bigay ng kalikasan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Muli maraming salamat po sa paglalaan ng oras na mabasa ito at may bahagi sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jane. Maraming salamat sa pagpapadala ng liham, Jane, at hanga ako sa iyong katapangan. Katapangan at tanggapin na ikay nagkamali ng minsang tangkain mo na sirain ang bahay ng isang nilalang na hindi nakikita. At tapang na sa kabila ng nakakapanghilakbot na mga naranasan mo ay nanatili pa rin kayo ng iyong asawa na nakatira sa bahay na iyong pinaghirapan. Maraming salamat din dahil sa iyong liham, ipinabatid nito na napakahalaga ng pagrespeto. Respeto hindi lang sa kapwa-tao kundi pati na rin po sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang mga likas yaman sa ating paligid na may mga buhay din. Muli, ito po ang inyong si Papa Dudut. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat po.